Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Simon, 76 anyos at kasalukuyang nakatira sa Maragondon, Cavite. Simula nang mapakinggan namin ng pamilya ko ang Sumasa Puso sa radyo, talagang inaabangan na namin kayo araw-araw. Naisipan kong ilahad ang aking kwento dahil na rin sa udyok ng kasama ko sa bahay. Bagay daw matampok ang mga pinagdaanan ko, lalo na nung aking kabataan. Hindi naman sa pagmamalaki, Tony, pero nung dekada 70, sikat ako sa bayan namin sa Pangasinan. Magandang lalaki ako noon at makisig. Medyo tostado nga lang ang balat ko gawa ng trabaho kong pagsasaka. Pero sa lahat ng magsasaka doon, ako raw ang mukhang artista. Kilabot nga ng mga kababaihan ang bansag sa akin. Pero mapili pa rin ako kahit papaano. Binigyang pansin ko ang mga nagpaparamdam sa akin, pero hindi ako nagpapatali sa kahit sino sa kanila. Hindi ako babaero. Palakaibigan lang. Iba talaga pag masarap at mahaba-haba ang tulog. Kanina ka pa hinahanap ni Chong Karding sa sakahan. Bakit daw? Hindi ko alam, kuya. Ikaw nang umalam at abala ko rito. Salamat ha. Sana matuto kang umalam ng sapat na impormasyon sa susunod. Hindi ako tsismoso kagaya mo. Paano kung pinapupunta pala ako doon para malibig ng buhay ni Chong Karding? Di mas maigi. Bawas ang salot dito sa lugar natin. Napakamapagmahal mo talagang kapatid Telma. Oo naman. O siya, pumunta ka na ron, kuya. Oo na. Sino nga makapagbanat na nga ng buto. Minsan! Simon! Sino yung tumatawag sa akin? Simon! Efren! Ginagawa mo dito? Naligaw ba yata, Insan? Kumusta ka? Tagal nating hindi nakita. Eto, ganun pa rin. Gwapo at habulin pa rin ang bayan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi pa rin nawawala yung pagkahambog mo. Tawag doon, Insan, kumpiyansa sa sarili. Ay, sus. Teka, bakit ka nga pala nauwi dito sa atin? Ano meron? Di pa naman piyesta. Pinapatawag ako ni Papang eh. Huwag mo sabihin may sakit si Chong Karding. Ano, paghahatian nyo na ba itong lupain nyo? Sira ulo. Wala. Total, pagkalayo-layo ng biyahe papunta dito, Dito? Mga 2-3 linggo, ganun. Sus, nahiya ka pa. Gawin mo ng 1 buwan. Tignan natin. Nga pala. Kasama ko yung nobya ko. Pakikilala kita. Asan siya? Nandun sa bahay, tara, sumama ka sa akin. Di pa ako tapos dito eh. Ano ka ba, Simon? Kaharap mo yung amo mo. Amo ka dyan, sipahin kita eh. Biro lang. Ako mahala sa'yo, halika na. Sige, sakto. Gusto ko rin ng masarap na maiinom ha. Marami niyan dun sa bahay, ilulublob pa kita. Luisa! Efren? Halika dito sa may sala, may papakilala ako sa'yo. Uy pare, di ba nakakaya? Galing ako sa arawan eh. May pawis pa ako. Ayos lang yan, pabor nga sa akin yun eh. Baka mamaya matipuan ka pa ng nobya ko pag bagong ligo ka. Ganun ba? Oo, ganun yun. Kaya ayos na yung amoy araw ka para mas lamang ako sa'yo. Efren? Ay, Luisa, ito nga pala yung pinaka-paborito kong pinsan, si Simon. Simon, nobya ko, si Luisa. Kumusta, Simon? Nakakwento ka na sa akin dati ni Efren. Naku, Insan, tama ka.
Pasalamat ka't hindi ako bagong ligo eh. Pagkaganda-ganda naman ang nobya mo. Syempre, kilala mo naman ako. Hindi tayo basta-basta. Nasa lahi natin eh. Magandang araw sa'yo, Luisa. Kinagagala ko makilala ka. Sayang lang at nauna ka nakilala ni Efren dahil kung nagkataon, baka isa ka nang may bahay ngayon. Ganun ba? Diba, Luisa, sabi ko naman sa'yo, pilyo tong pinsan ko. Kaya mag-iingat ka dito. Mag-iingat ka talaga sa akin, Luisa. Pero kung ganyan ka tumama, baka ako dapat mag-iingat sa'yo. Nako, Luisa, tigil mo na yung pagtawa ng pagkatamis-tamis ha. Hindi pa ako andang traidorin yung pinsan ko. Siko po, Simon. Nakakarami ka na ha. Sige na, halika na sa kusina. Yung pangako kong masarap na inumin, doon mo na makukuha. Ay, oo nga no. Tara, along nanuyot yung lalamunan ko nung nakita ko yung nobya mo eh. Nauwaw ako eh. Nauwaw ako sa pag-ibig. Alam mo, minsan, dapat turuan mo ako ng mga ganyang linyahan mo na magamit ko at baka madagdagan pa ang nobya ko. Aba, narinig ko yun ha. Biro lang, Luisa. Biro lang yun. Tony, pabiro man ang pagkakasambit ko, pero may halong katotohanan ng mga banat ko kay Luisa. Talagang nabighani ako sa kagandahan niya. Maliit lang siyang babae, makinis, mahaba ang buhok, at hindi patpatin gaya ng mga babae sa bayan namin. Pagpasensyahan niyo na sana ako, Tony. Hindi naman sa pagiging bastos, Pero sa ilang segundo pa lang naming pag-uusap ni Luisa, naglaro na sa isip ko kung ano kaya ang pakiramdam kapag nayakap ko siya at nahagkan. Simula nga nung araw na yon na hindi na nawala sa isip ko si Luisa. Kahit pagod na pagod ako sa bukid, ang magandang mukha ni Luisa ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hanggang sa pagtulog ko, patuloy ang pagdalaw ni Luisa sa aking isipan. At aaminin ko, bago ako pumikit para matulog, noong mismong araw na nakilala ko si Luisa, nasabi ko na agad sa sarili ko na parang mahal ko na siya. Tony, sa mga sumunod na araw ay halos araw-araw ko nang nakikita si Luisa. Nung una, dahil palagi siyang dinadala ni Efren sa bukirin at ako ang madalas utusan ni Efren para ilibot si Luisa habang siya naman ay sumasama sa ama niyang si Chong Carding. Kumbaga, ako ang naging tagapagbantay ni Luisa. Naging masyadong abala kasi si Efren sa mga negosyo nila. Bukod doon, nagpaplanong pumasok sa politika ang isa pang kamag-anakan namin. At si Efren ang punong abala. Kuwento pa nga ni Luisa, nagbakasyon daw siya dito para makasama ang nobyo niya. Pero iba pala ang plano ng pinsan kong si Efren. Kaya naman kusa na akong nagpresenta kay Luisa na samahan siya kahit saan niya gusto. Dahil ang pinakaayoko sa lahat ay ang makakita ng isang babaeng malungkot. Telma, bilis-bilisan mo naman yung pamimili mo. Naghahanap ka lang ata ng pagkakagastusan. Shh! Huwag kang maingay, kuya. Kita na may hinahanap akong tele. Tela? Para saan ba? May nagpapatahi sa akin ng bestida. Sus, inangahas magpagawa ng damit sa'yo. Kung pagod ka na, edi umuwi ka na. Pag umuwi ako, paano ka? Ano sasakay mga ber? Edi maglalakad. Hindi maglalakad. Sadalihan mo na, gugutom na ako eh. Che? Simon? Telma? Uy, Luisa. Ate Luisa, kumusta? Ayos naman. Ikaw, kumusta? Eto, namimili lang ako ng tela. Teka Luisa, anong ginagawa mo dito? Sino sama mo? Hala, nautal na ang moko. Ako lang, wala si Efren eh. Na naman? May kailangan daw siyang puntahan sa kabilang bayan. Namumuro na yung pinsan ko na yan. Teka, Telma. Oh. Hawakan mo itong pinamili mo. Teka. Itong susi ng motor. Ba't mo binibigyan
bigay sa akin to? Kaya mo naman magmotor, di ba? Iuwi mo yung sarili mo mag-isa. Sasamahan ko lang to si Luisa. Ay nako, wag Simon. Nakakahiya naman sa kapatid mo. Naku, wag ka mahiya dyan. Kaya niya sarili niya. Kaskasera nga yan eh. Sige na, Telma, mauna na kami. Yan, dyan ka magaling. Sige ka, kuya. Ikaw din. Shh, alis na. Sige na, alis na kami. Sigurado ka, Simon? Oo. Telma, pasensya na. Ay, sige lang. Tena. Seryoso ba yung mga pinagkukwento mo sa akin, Simon? Parang hindi naman makatotohanan. Sinong magagawa mo makipagbuno sa kalabaw? Totoo niyan, Luisa. Biro nga lang yung kwento ko. Hinamon ko lang yung kalabaw. Pero hindi naman ako na nga sumugod. Nagpahabol lang ako. Nakita mo na. Pero napatawa kita, di ba? Maski na. Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Nagbiro lang, hindi nagsinungaling. Ang importante, napapatawa kita. Hindi ka tulad kanina nung nakita tayo sa pamilyan. Bagsak yung mukha mo, halatang miniisip ka. Ganun ba kahalata sa mukha ko? Baka naman dahil may alam ka lang. Pwede, pero hindi. Malalaman mo naman agad sa mukha ng babae kung masaya siya o hindi. At kanina, walang kakinang-kinang yung mga mata mo. Ewan ko ba, Simon? Ilang linggo na akong nandito pero habang tumatagal, lalo lang akong nalulungkot. Ang gaganda sana ng tanawin pero hindi ko magawang hangaan dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Dahil ba sa kawalan ng oras ni Efren? Isa yun. At saka nitong mga nakaraan, ang bilis mag-init ng ulo niya. Hindi ko siya pwedeng istorbohin. May mga araw nga na halos hindi na kami nakakapag-usap. Totoo ba yan? Oo. Hindi ko nga alam bakit nandito pa ako eh. Kapag sinasabi ko namang gusto ko nang bumalik ng Maynila ay nagagalit siya. Hindi na siya nagbago. Ganyan din siya kahit nung una pa. Kapag may gusto siya, kailangan sumunod lang ako. Paano nga pala ang trabaho mo? Boss ko ang nanay ni Efren, kaya nakakalusot tong pagkawala ko. Oo nga pala, no? Tapos, nung una sabi niya 1 buwan lang kami dito. Pero nung isang araw, pinaalam niya sa akin na magtatagal pa kami dito ng higit sa 1 buwan. Talaga? Di ayos pala. Hindi kaya nakakatuwa, Simon. Siyempre may buhay din ako sa Maynila. Nasa ibang bansa man ang magulang ko, andun pa rin ang mga kaibigan ko at malalapit na kamag-anak. Naiintindihan kita. Pero ang totoo niyan, pabor sa akin na manatili ka dito. Ha? Kasi mas makakasama pa kita ng matagal. Ano? Alam mo, Luisa, napakatanga ni Efren sa ginagawa niyang pagpapabaya sa'yo. Alam ko mahalaga ang lupain, negosyo at pera. Pero ang tunay na yaman ay yung taong naghihintay sa'yo pag uwi mo. Ikaw ang tunay na yaman, Luisa. Pinapagaan mo naman ang loob ko, Simon. Hindi, Luisa, totoo yun. Kung ako sa Efren, hindi ko hayaang maiwan ka mag-isa palagi. Kung nasan ako, isasama kita. Mas bibigyan kita ng panahon. At kung may mahalaga akong kailangan gawin, sisiguraduhin ko kasama kita. Simon. Siyempre, mahalaga malaman mo yung mga nangyayari sa akin. Kasi Luisa, kung ako'y nasa posisyon ni Efren, babakuran na kita. Seryoso ako. Lahat ng gagawin ko, pag-aanda para yayain ka magpakasal sa akin. Papaalam ko sa iyo na ang pagbabanat ko ng buto para sa kinabukasan natin. Hindi ako magmiminti si paramdam mo sa iyo na ikaw ang pinakamahalaga higit sa kahit anong bagay. Naunawa mo? Oo, Simon. Nauunawaan ko. Gusto ko lahat ng mga sinabi mo, kaya lang hindi ikaw si Efren, Simon. Kaya gustuhin ko mong matuwa sa mga sinabi mo wala ring saysay. Kasi hindi ikaw ang nobyo ko. Tama ka, Luisa. Hindi nga ako si Efren. Dahil hindi ako tanga. Pero, hindi man ako yung nobyo mo ngayon. Malay mo, bukas makalawa, maging tayo na. Anong sinasabi mo, Simon? Pag-isipan mo, Luisa. Ha? Anong pag-iisipan ko? Kung mananatili ka sa ganyang klaseng buhay, o mas pipiliin mong maging masaya sa piling ng iba. Ano? Imulat mo ang mga mata mo, Luisa. May mga taong katulad ni Efren na kampante lang basta nandiyan ka sa tabi. Pero merong mga katulad ko
na handang hamakin ng lahat. Makuha ka lang. Kung marami ang hindi sasang-ayon sa akin, pero noong mga panahon na yon, buong buo ang loob ko na agawin ng nobya ng pinsan ko. Pero pakinggan niyo muna sana ang katwiran ko. Hindi ko naman gawaing manulot ng babaeng pagmamayari na ng iba. At lalong hindi ko ito pampalipas oras. Kung alam ko namang masaya si Luisa, didistansya ako. Pero dahil sa alam kong nagdurusa siya, hindi ako makakapayag manahimik lang sa isang tabi. Sinsero ako at talagang malalim na ang pagtingin kay Luisa. At ginamit ko ang pagkakataon na yon para ipaalam kay Luisa na may pagpipilian siya. Tony, noong mga sumunod na araw, tila binaliwala lang ni Luisa ang mga sinabi ko. Pero salamat sa patuloy na pagpapabaya ni Efren dahil lalo lang kami nagkalapit ni Luisa. Hanggang sa tuluyan nang nahulog sa akin ang loob ng nobya ng pinsan ko. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Pero panandalian lang dahil ayaw naming mamuhay ng patago at may kinatatakutan. Iba talaga lasa ng purong kape. Kuya, mauna na ako Oh, saan pupunta? Aga-aga pa. May darating na mga bagong tela sa pamilihan. Makikisabay ako kina Martina papunta sa bayan. Sige, mag-iingat ka ha. Antayin mong maluto yung sinaing ko bago ka umalis. Tanggalin mo sa apoy para... Simon! Uy, Kuya Efren! Pasok ka. Magandang umaga, napadalaw ka. Efren, ano natin? Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para humanap ng ibang matitirhan. Papagiba ako na tong bahay na to. Ha? Teka, ano? Sandali Kuya Efren, hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari? Nagbabawas lang ako ng mga ligaw na damo. Ha? Teka, anong ligaw Dahil na... ang pinaka-ayoko sa lahat, yung pinakikitaan mo na kabaitan, susuklihan ka pa ng kasamaan. Kuya Efren naman, lalo kong hindi naiintindihan yung sinasabi mo eh. Kuya Simon, ano ba to? Tulungan mo nga ako dito. Marahil, sinabi na sa'yo na Luisa ang lahat na. Teka, ano bang nangyayari? Mariusip naman kayong dalawa eh. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo nagawa sa akin yung ganitong bagay, Insan? Ano ba kasalanan ko sa'yo ha? Meron ba? Sa pagkakatanda ko, puro kabaitan lang ang pinakita ko sa'yo. Ng pamilya ko. Binigyan namin kayo ng hanap buhay, ng bahay, ng matinong buhay. Walang-wala kayo dati, Insan. Nakalimutan mo na ba yun ha? Kaya bakit? Bakit ha? Bakit, Insan? Mahal ko si Luisa. Mas magiging masaya siya sa akin. Kuya! Ang sakit ang ginawa mo sa akin, Simon. Matatanggap ko kung ibang tao eh. Pero ikaw na tinuring kong kapatid. Efren, ako na lang ang aalis. Huwag mo nang idama yung kapatid ko. Hayaan mo siyang manatili dito. Hindi. Pabor pa nga siguro sa'yo makaalis dito eh. Hindi pwedeng ganun lang kadali, Simon. Isama mo yung kapatid mo, problemahin mo kung paano kayo mabubuhay. Ano ba akala mo ha? Magiging mabait pa rin ako pagkatapos ng pang-aas na ginawa mo? Walang matinong lalaki ang gagawa nun pagkatapos tayo rin, Simon. Trinaydor mo ko. Wala kang utang na loob. Ay, umalis na kayo. Bago pa ako makaisip ng ibang paraan para makaganti sa'yo. Teka, Kuya Efren, sandali. Kuya Efren! Kuya Simon! Ano na naman ba tong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yun? Huwag ka nang umalis ng bahay, Telma. Ngayon pa lang umpisa mo na mag-impake. Kuya naman eh! Ang dami-daming babae dyan. Bakit dun ka pa pumatol sa pagmamayari na ng iba? At hindi lang ng basta ibang tao. Ni Kuya Efren pa. Pinsan pa natin. Napakatanga mo naman, Kuya. Ang tanga-tanga mo. Ika nga, Telma. Ayusin mo nga yung pananalita mo sa akin, ha? Mas matanda ako sa'yo, ha? Ewan! Wala akong pake kung mas matanda ka sa akin. Ang punto ko dito, sinira mo ang buhay natin. Ginalit mo ang anak ng taong nagpapalamon sa atin. Telma, pwede ba? Hindi nila tayo pinapalamon.
Lahat ng meron tayo, pinagtatrabahuan natin. Kahit na! Sila pa rin ang nagbigay sa atin ng trabaho at ng tahanang to. Sila ang tumulong ng mga panahong nagkasakit ng mga magulang natin. At nung isa-isa tayong iniwan nila nanay at tatay, ang pamilya din ni Kuya Efren ang gumawa ng paraan para malibing sila sa maayos na lugar. Kuya naman, sira na ba yung tuktok mo? Telma, pwede ba? Hindi tayo mayaman, Kuya. Pero maganda ang reputasyon na iniwan ng magulang natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ha? Sinira mo yung kakarampot na respetong meron sa atin yung mga tao. Ha? Migil ka na nga, Telma. Hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Napakamakasarili mo. Dahil sa kakatihan mo, pati ako nadamay. Paano na kinabukasan ko, ha? Pinangako pa naman ni Chong Karding na pag-aaralin niya ako sa susunod na taon. Paano na? Kuya, paano na ako? Sinabing manahimik ka na eh. Matutuliling na ako sa boses mo. Hayaan mo nga muna ako mag-isip. Tsaka Telma, pwede ba? Bakit ba humaling ka sa pamilya ni Efren, ha? Kulang na lang, halikan mo yung lupang nilalakaran nila. Wala ka bang dignidad? At ako pa talagang sinabihan mo niyan? Eh ikaw nga tong tinapon ng dignidad para sa babae. Sa babaeng wala namang magandang madudulot sa atin. Pusta ko, magiging dagdag palamunin lang siya sa'yo. Telma, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Luisa, ha? Sumusobra ka na. Baka mapatulang kita. Simula nung dumating siya dito sa lugar natin, hindi ko pa siya nakitang magtrabaho. Puro siya pasyal at pagpapaganda. Kala mo prinsesa ng bayang to, tapos yun ang pinili mo kaysa sa magandang buhay para sa atin? Ah! Bakit ba kasi ikaw pa naging kapatid ko eh? Ah! Simon? Ikaw? Halika nga ditong babae ka, malandi ka. Anong panggagayumang ginawa mo sa kapatid ko, ha? Telma, huwag mo sasaktan si Luisa. Tatamaan ka talaga sa akin. Kita mo na? Pati ako magagawang saktan ng kapatid ko nang dahil sa'yo. Telma, patawad. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Hindi mo alam. Eh bagay nga talaga kayo ng kapatid kong siraulo. Mga wala kayong alam, mga manalandi, baka sarili. Magsama kayong dalawa. Huwag niyo akong isama sa impyernong buhay niyo, ha? Tabi nga dyan! Telma, dito ka lang. Huwag kang aalis. Telma, bumalik ka dito, Telma! Simon, patawarin mo ko. Patawad, Simon. Hindi ko sinasadyang ganito ang mangyari. Alam kong magagalit sa akin si Efren pero hindi ko naman inakalang pati si Telma madadamay. Patawarin mo ko, Simon. Luisa, halika dito. Dito ka sa akin. Simon. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ni Efren? Hindi. Muntik na. Pero napigilan niya yung sarili niya. Lumabas siya ng kwarto bago pa lalong tumaas ang emosyon niya. Huwag kang umiyak. Hindi mo kailangan umiyak. Ako nang bahala sa kapatid ko, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Paano na yan? Anong gagawin natin? Ano pa ba? E di aalis tayo sa lugar na to. Kayang-kaya nating mabuhay kahit walang tulong ng iba. Parang hindi mo naman ako kilala. Kayang-kaya ko gawa ng paraan na namang gusto yung dumating sa buhay natin. Basta magtiwala ka lang. Sigurado ka ba? Oo naman. Sigurado. Ang importante, malaya ka na. Malaya na tayo. Hindi na tayo madidiktahan ni Efren at ng pamilya niya. Pwede na tayo magpunta sa malayong lugar at magsimula ng panibagong buhay. May kayang pamilya sina Efren. Pwede nilang gamitin ang yaman nila para manipulahin ang sitwasyon. Gaya ng ginawa ni Efren na panggigipit sa akin. Nung araw din na yun ay nag-alsabalutan kami ni Telma. Sumama kami kay Luisa papuntang Maynila. At dahil ayaw sa akin ng mga magulang ni Luisa, nanirahan na lang kami sa isang maliit na paupahan. Naging mahirap ang buhay sa amin noon. Kusa nang umalis si Luisa sa dati niyang trabaho kung saan ang ina ni Efren ang boss niya. Naging mailap ang matitinong trabaho sa akin. Pero hindi ako tumigil. Kahit anong trabaho basta marangal, pinatos ko. At salat man kami sa pera, ang mahalaga ay naisakatuparan namin ni Luisa ang pangako naming magsama sa hirap at ginhawa. Ito na kape mo, Simon. Salamat, mahal. Ayos ka lang ba?
Parang namumutla ka. Wala, pagod lang. Siya nga pala, duman ulit kanina si Aling Pasita, naniningil. Lagpas na raw tayo sa palugit na binigay niya. Nga pala, no? Di bale, sa sweldo naman ako mamaya sa pabrika. Makakabayad din tayo. Si Telma din pala kailangan ng pera. Oh, para saan na naman? Pamasahe raw at pambili ng pagkain. Balak niyang pumunta sa Bulacan para mamasukan. Para mamasukan? Niyaya raw siya ng kaibigan niya. Maganda raw ang pasweldo dun. Ay, sige mamaya, kakausapin ko siya. Sige na, maiwan muna kita. Babalikan ko lang yung labada ko. Kailangan kong matapos ngayon kasi kukunin na ni Ditas yung mga damit mamayang hapon. Teka, Luisa. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Parang konti na lang mawawalan ka na ng malay. Pwede ba, Simon? Huwag nang paulit-ulit ang tanong. Oh, ba't nagagalit ka? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pagod lang ako. Pero paulit-ulit ka ng tanong. Ano bang gusto mong isagot ko, ha? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Nag-aalala? Kung talagang nag-aalala ka, gawan mo ng paraan para matigil na ako sa paglalabada. Luisa. Nagtapos ako ng kolehiyo, Simon. Mataas ang pinag-aralan ko. Hindi ako mayaman pero maayos ang buhay ko noon. Pero anong nangyari? Tingnan mo ako ngayon. Tingnan mo. Ang payat-payat ko na. Ang pangit na ng itsura ko. Yung mga kamay ko, tuyot na kakalaba. Yung buhok ko wala ng sigla. Pati pananamit ko. Yung pananamit ko hindi na akma sa akin. Hindi ko nakilala ang sarili ko, Simon. Ano ba tong buhay na pinasok ko? Ano ba to? Luisa naman. Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Pakiramdam ko tuloy, nagsisisi ka sumama ka sa akin eh. Malapit na, Simon. Malapit na. Luisa naman. Kasi hindi ito ang buhay na inakala ko mararanasan ko pag ikaw ang kasama ko. Yung nanay ko ayaw akong kausapin. Yung mga kaibigan ko hindi ko na malapitan. Lahat sila nag-iisip na baka utangan ko sila. Awang-awa sila sa akin pero hindi nila magawang tumulong. Ano ba to? Ito na ba yun? Ito na ba yung kapalit ng pagsama ko sa'yo, ha? O baka ito na yung karma ko sa panlulokong ginawa ko kay Efren? Oo, tama. Tama. Iyon nga. Sinisingil na ako sa pananakit ko kay Efren. At ikaw ang dahilan bakit ako nagkasala. Ikaw rin ang naging kaparusahan ko. Yun, Simon. Yun ang dahilan bakit nagdurusa ako ng ganito. Luisa, kumalma ka muna. Pakiusap, kumalma ka muna. Upo ka dito. Upo ka. Pakinggan mo ako. Hindi mo kasalanan to. Akin to. Ako may gawa nito. Ako dapat ang sisihin mo. Dahil ako nagdala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Luisa, patawarin mo ako pero sana wag mong pagsisihan yung pagsama sa akin. Konting panahon na lang, magiging maayos din yung buhay natin. Ang mahalaga naman, magkasama tayo, di ba? Kakayanin natin kahit ano. Tigilan mo na nga ako sa mga ganyang litanya mo, Simon. Naghihirap na nga tayo eh. Hindi ito ang tamang panahon para gamitan mo ako ng mga pambobola mo. Pwisit na mga salita yan. Yan ang nagpahamak sa akin eh. Magkasama nga tayo, pero parehas naman tayong hirap sa buhay. Kung si Efren siguro ang kasama ko, baka hindi ako nagkaganito. Luisa, tumigil ka na. Baka may masabi ka pang hindi maganda. Totoo naman, Simon eh. At alam mo yan, kung hindi ako nagpadala sa mga matatamis mong salita, malamang si Efren na ang napangasawa ko. Wala man siyang sapat na oras sa akin. Hindi man ako ang numero 1 sa buhay niya, pero magiging maayos ang buhay ko. Luluha man ako. Luluha ako sa masarap at malambot na kama habang nakasuot ng magandang bestida. Anong gusto mong gawin, ha? Bumalik sa kanya? Sige, bumalik ka kay Efren. Kung ang mahalaga pala sa'yo ay yung marangyang buhay. Sige, iwanan mo na ako. Kung magsalita ka, akala mo ikaw lang yung nagsakripisyo. Nawalan din naman ako, Luisa. Nawalan kami ng kapatid ko ng tirahan at hanap buhay. Hindi kami mayaman, pero komportable yung pamumuhay namin. Pero tinanggap ko kaagad yung pagkawala ng mga yon dahil alam kong ikaw yung kapalit. Dahil mas mahalaga ka sa akin. At sa tingin mo magagawa tayong buhayin ng pagmamahal lang? Siyempre hindi. Alam ko yun, hindi ako tanga. Kaya nga nagsisikap ako eh. Kaya nagtutulungan tayo. Ang pinagkaiba natin, Luisa, ako, ginagawa kitang inspirasyon. Pero ikaw, tingin mo sa akin, pasakit. Tama ba yun? Kung gano'n yung takbo ng isip mo, wala talaga mangyayari sa atin.
Hindi natin mararating yung gusto natin dahil sa sobrang bigat ng loob mo. Sige, gano'n naman pala yung nararamdaman mo. Bibigyan na kita ng kalayaan. Anong ibig mo sabihin? Pamili ka na. Unang buhay yung gusto mo. Iwan mo ako kung gusto mo na akong iwan. Ayokong dumating yung puntong papamukha mo sa akin kasalanan ko yung lahat dahil pinilit lang kita. Alam mo hindi kita pupwersahin gawin yung ayaw mo, Luisa. Kaya nasa mga kamay mo yung desisyon. Sabihan mo na lang ako kung kaya mo pa suklian yung pagmamahal ko o hindi na. Tony, naging malupit sa amin ni Luisa ang buhay sa Maynila. Marami ang nawala sa amin dahil pinili naming makasama ang isa't isa. Wala kaming malapitan dahil ng mga panahon na yun, talagang maingat ang tao sa imahe nila. Walang tumulong sa aming kamag-anak. Iniiwasan nilang madikit sa mga kung tawagin ay makasalanan. Pati ang sarili kong kapatid na si Telma, matindi pa rin ang sama ng loob sa akin. May parte sa akin ang naniniwalang karma ang paghihirap na dinaranas namin. At umabot talaga kami sa puntong hindi na sapat ang pagmamahal lang. Pero sa kabila ng lahat, lalo lang nag-alab ang damdamin ko na patunayan sa lahat ng tao na nagkasala man kami, may karapatan pa rin kaming lumigaya. Tony, ako ang tipo ng taong pinaninindigan ng mga desisyon sa buhay. May isa akong salita. Ni minsan ay hindi ako nagsising inagaw ko si Luisa kasi mahal na mahal ko siya. At kahit nag-umpisa kami sa mali, pinipilit kong gawing tama ang pagsasama namin. Tony, sa mga sumunod na taon, paiba-iba ang naging sitwasyon namin ni Luisa. Merong masaya, merong malungkot, may mga tagumpay at kabiguan. 5 taon kaming nagsama bago ako nagkaroon ng sapat na pera para makabili ng singsing at mabigyan siya ng simpleng kasal. Nagpapasalamat ako at nawala rin ang pag-aalinlangan ni Luisa pagdating sa aming relasyon. Naging maayos rin kahit papaano ang buhay namin. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para umasenso. Tony, buong puso kong ipinagmamalaki na umabot kami ng maraming dekada ni Luisa. Nabiyayaan kami ng 2 anak. Ang isa ay nasa ibang bansa nagtatrabaho at ang isa naman ay nanatili sa Pilipinas para samahan kami. Simon. Oh, Kaya mo bang bumangon para uminom ng gamot? gamot? Sige. Kumapit ka sa akin. Kaya mo ba ako? Aba, oo naman. Asa si Joseph? Tawagin mo na lang si Joseph. Ay, wag na. Iistorbohin mo pa yung tao. Nandito naman ako. Wag na. Baka mabali pa yung mga buto mo. Impakto to. Sa laki kong to. Ako? Mababalian ang buto? Makapagsalita to. Kala mo nasa 30 anyos lang. Senior ka na rin, Luisa. Baka nakakalimutan mo. Senior lang ako pero malakas pa ako. Hindi katulad mo. May paata-atake pa sa puso. Ayan, karma mo yan sa pagiging babaero mo nung bata-bata ka pa. Anong babaero pinagsasasabi-sabi mo dyan? Ay, teka nga. Bumangon ka na nga at pinapatagal mo pa ang oras. Ari ka na. Ito. Tabletas mo. Napakarami naman yan. Huwag ka nang magreklamo. Isang lagok mo na lahat yan. Yes, ma'am.
Simon. Tumawag nga pala kanina yung kapatid mo, si Telma. Ano meron? At naisipan na naman ng magaling kong kapatid na magparamdam. Ikaw naman. Tumalas naman ang pagtawag niya nung nabalitaan niyang inatake ka sa puso. Sus, gusto lang niyang alamin kung nabubuhay pa ako. Papapiesta raw kasi siya. Ikaw talaga. Matagal na kayong nagkaayos ni Telma eh. Kailan nangyari yun? Aywan ko sa'yo. Pero ayun nga, tumawag siya kasi tinatanong niya kung kaya mo na raw bumiyahe ng malayo. Biyahe saan? Bago ka raw inatake sa puso nagkausap raw kayo. Sabi mo raw, Anong sabi ko? Sabi mo raw, gusto mong bumalik sa Pangasinan. Pangasinan? Sa bayan niyo. Totoo ba yun, Simon? Gusto mong bumalik sa lugar na yon? Ilang dekada na simula nung umalis kayo ni Telma doon. Hindi na kayo nagbalik kahit kailan, di ba? Ano namang nakain mo't naisip mong pumunta doon? May importante ka bang pakay? Bibisita sa kamag-anakan? Di ba matagal mo na silang tinalikuran? Tsaka Simon, bakit hindi mo sinasabi sa akin na may kanyang plano ka pala, ha? Anong nakakatawa? Abay, sagutin mo ang mga katanungan ko. Teka lang naman, Luisa. Niratrat mo na naman kasi ako ng katanungan. Isa-isa lang. Siya, sige. Sagutin mo isa-isa. Hindi ko pa nasabi sa'yo kasi hindi pa naman konkreto ang plano. Pagtapos naabutan pa ako nitong sakit ko sa puso. Nakalimutan ko na nga yung tungkol dun Pinaalala lang ni Telma. Bakit ka nga pupunta doon? Ano? Matanda na kasi tayo, Luisa. Alam ko yon. Ayoko namang mamaalam sa mundong to nang hindi man lang nasisilayan ulit yung lugar kung saan ako pinanganak. At saka gusto ko rin madalaw ang puntod ng magulang ko. Baka kaya ako nagkaroon ng sakit sa puso, nagpaparamdam sa akin si inang ko. Ilang dekada na nung huli ko silang nabigyan ng bulaklak. Hindi ko nga sigurado kung maayos ba ang lagay ng puntod nila. Kung sa bagay, tama ka naman sa mga sinabi mo. Bakit parang may agam-agam dyan sa mukha mo? Bakit? Anong problema, Luisa? Wala naman. Alam mo namang hindi ko malilimutan ng mga nangyari noon. Sobrang takot ko kaya nung sumama ako sa'yo. Luisa, matagal na yon. Paano kung makasalubong natin si Efren? Hindi malabong mangyari yon. Alam mo namang taga doon ang angkan nila. Sana nga kung buhay pa yon. Tayo nga buhay pa Luisa naman, ano bang kinatatakutan mo, ha? Tsak ko naman na kahit lakarin mo ang buong bayan, wala makakakilala sa'yo. Hindi naman tayo mga artista para pagkaguluhan. Yung mga matatandang nangutya sa atin noon, panigurado alikabok na. Kaya wala kang dapat ikatakot, Sus Mariosip. Oo na. Pero sa makalawang mo na isipin yan, kapag kaya mo nang maglakad-lakad, sa ngayon, pagtuunan mo muna ng pansin ang pagpapalakas. Dapat, bago tayo bumalik doon matikas ka na muli. Para kung sakaling may makasalubong tayo na kilala natin magugulat na lang sila at buhay ka pa. Buhay pa tayo at malakas ka pa rin. Taliwas sa dinarasal nila noon. Yan naman ang gusto ko sa asawa kong to Manang-mana ng kayabangan sa akin. Abay, hindi ko ikakailayan. Tony, totoo naman ang mga sinabi ko kay Luisa. Mahal ko ang bayan na pinanggalingan ko. Doon ako ipinanganak at lumaki. Akala ko nga ay doon na rin ako tatanda at mamamatay. Pero napadpad ako sa Maynila dahil sa pagmamahal ko kay Luisa. Nang bumalik na ang lakas ko, Tony,
Makalipas ang 2 buwan, nagpatulong kami sa anak naming si Joseph para ipagmaneho kami pabalik sa lugar kung saan kami nagkakilala ni Luisa. Pambihira, ang laki na ng pinagbago ng lugar na to ah. Hindi ko na makilala. Asa na ba tayo? Tita, hindi ko rin po sigurado eh. Diretso lang daw po sabi ni Papa eh. Kuya, nasa na ba tayo? Ito na ba yung bayan natin? Puro mga bahay na at may manakanakang building pa. Hindi naman ganito dati dito eh. Telma, itiko mo nga muna yung bibig mo. Sinusukat ko yung layo natin mula sa arko eh. Telma, hayaan mo na ang kuya mo. Hanapin yung bahay ninyo noon. Joseph, Po, tita. ilabas mo nga yung mapa mo. Mapa po? Yung sa cellphone, yung pinagpipipindot mo kanina. Yung GPS po. Wala rin pong tulong tita eh. Kasi hindi nyo nga po matanda ni Papa yung address nyo eh. Ano pa palang silbi ng pagpunta natin dito? Nak, ikanan mo dyan. Saan pa? Dyan sa may puno na may nakataling kambing. Dito po. Dyan. Tapos diretso lang. Ito na ba yung malaking daanan papunta sa inyo? Mukhang ito na nga. Pamilyar eh. Pamilyar? Parang hindi naman, kuya. May mga bakal na bakod, oh. Yun. Tignan nyo banda doon. Puno ng mangga. Banda doon yung bahay natin, Telma. Tignan mo. Ha? Saan banda dyan, kuya? Doon sa mga puno ng mangga. Wala namang bahay dun eh. Malamang. Nagiba na siguro. Pa, parang hanggang dito na lang talaga tayo eh. Bakit? Private property na daw po eh. May malaking plaka oh. Sayang naman. Akala ko makakapaglakad-lakad tayo. Joseph, Yes pa. tanda mo tong lugar na to ha. Dito ako pinanganak at lumaki. Opo pa. Sige, buwelta mo na. Okay po. Saan na tayo pupunta niyan? Nadalaw nyo na ang puntod ng magulang nyo. Pupunta na ba tayo dun sa hotel na sinasabi ni Joseph? Mukhang gano'n na nga. Hindi, kuya. Puntahan natin yung bahay ni na Efren. Ano ka mo? Diyos mio naman, Telma. Bakit naman natin gagawin yon? Anong masama? Kukumustahin lang naman natin sila. Tignan lang natin kung doon pa rin sila nakatira. Hindi galit yun. Pagkatagal-tagal na eh. Panigurado namang wala na sila doon. Tingin mo ba mananatili si Efren dito? Malabo. Subok lang naman. Total, nandito na tayo. Paano kung nandun pa pala sila? Baka oras na para magkausap ulit kayo. Pinsan pa rin naman natin si Kuya Efren na kung sakali, eto na ang pagkakataon mo para humingi ng tawad. Ako? Hihingi ng tawad? Bakit hihingi ng tawad si Simon? Tignan mo tong dalawang to. Ang tatanda na, mapagmataas pa rin. Kayo nakagawa ng mali noon, kaya kayong makipagbati. Ay nako, Telma. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako nagpunta dito para makipagbati kanino man. Noon, inaamin kong gusto kong humingi ng tawad sa pinsan ko si Efren. Pero pakiramdam ko pag ginawa ko yon, para ko na rin inaming mali talaga naging desisyon ko. Yung desisyon namin ni Luisa. Hindi ba? Abay, hindi. Hindi. Tignan mo naman kami ngayon. Magkasama pa rin at masayang masaya. Kung mauulit ang mga nangyari noon, pipiliin ko pa rin na agawin itong si Luisa. Kukunin ko pa rin ang loob niya. Dahil kung ano kami ngayon, sapat ng patunay na kami talaga para sa isa't isa. Ay, nako. Siyempre, meron akong gustong baguhin kahit papano. Mas maaga kong hihilingin kay Luisa na iwan si Efren. At mas paghahandaan ko ang pagkawala ng lahat sa atin. Lalo na yung para sa kinabukasan mo, Telma. Kaso, hindi na natin mababalik ang panahon. Tama ka dyan. At ayos lang sa akin yun. Dahil kung hindi tayo sobrang nahirapan nun, Luisa, baka hindi ganito katibay ang pagmamahalan natin. Naniniwala kasi ako na kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, ang isang tao, posibleng basta mo na lang ito pababayaan. At ano man ang mangyari,
Tiwala akong hindi mo ito magagawang pakawalan. Tony, wala na doon sa Pangasinan ang pamilya ni Efren. Matagal na raw nagpunta ng Amerika. Malayong kamag-anak na ang umuukupa sa bahay nila. At ang mga lupain nila noon ay naibenta na rin. Masaya akong nagawa naming makabalik sa Pangasinan matapos ang mahabang panahon. At nagawa kong ipagmalaki kahit sa isip ko lang na nakayanan namin lagpasan ni Luisa ang unos. Huwag niyo sana akong masamain, ano? Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko noon. At lalong huwag niyo akong gagayahin kung hindi naman kayo singtapang ko. Ang akin lang, tayo ang may hawak ng tadhana natin. Paano man nagsimula ang isang relasyon, kung tunay niyong mahal ang isa't isa, ipaglalaban niyo. Gaya namin ni Luisa, heto pa rin kami at matibay ang pagsasama. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Simon. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.